Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinimulan na ng Bureau of Customs ang door-to-door delivery sa balikbayan boxes na ipinadala ng overseas Filipino workers. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang mga balikbayan box ay inilagay na nila sa 144 na container para ihatid sa bahay ng mga OFW. Ang mga balikbayan box na ito ay inabandona sa mga pantalan ng ilang taon. Dinino din ni Nepomuceno na walang babayaran ang pamilya ng mga OFW sa pag-deliver ng mga balikbayan box. Umaasa ang ahensyang matatanggap ng pamilya ng mga OFW ang 130,000 balikbayan box na ipinadala ng kanilang mga mahal sa buhay bago magpasko. I-turn over na ng Department of Human Settlements and Urban Development ang mga modular shelter unit sa lokal na pamahalaan ng Mandaue City. Layo nitong bigyan ng ligtas na matutuluyan ang mga pamilyang nawalan ng bahay kasunod ng pagtama ng Bagyong Juan. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, bahagi ito ng pagtatayo ng Bayanihan Village alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng ligtas at may dignidad na transitory shelters sa mga biktima ng kalamidad. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, sikop sa mga personahe sa Davao City Police Office kon DCPO ang usa ka high-value individual ug ilang top 10 regional level priority target nga si alias Taba. Kinato sa usa ka anti-illegal drug operation niadtong Disyembre 18 ning tuiga sa Purok 5, Isla Verde, Barangay 23-C, Davao City. Ang operasyon gipahigayon subay sa pagpatuman sa search warrant number 2588 tungod sa paglapas sa Republic Act number 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha kaniya ang pipila ka mga pakete sa gituang shabu, drug paraphernalia, mark money ug usa ka .45 caliber nga armas nga dunay bala. Giban na ang mobalor sa kapin 190,000 pesos ang kantidad sa droga nga nakuha. Gimakak sa Department of Agrarian or sa Department of Agriculture kun DA Region 11 ang issue sa sumala pa pagbaligya sa kontrata sa Farm to Market Roads projects ngadto sa mga contractors. Sa ilang mensahe pinagi sa Agri-Info Davao official Facebook page, ilang gibarugan nga wala nila gitugutan ang maski kinsamang individual nga mag-solicit og kwarta bugti sa award sa ilang kontrata. Sanglit ang tanang Farm to Market Roads project ilawom sa DA11. Gipatuman pinaagi sa Philippine Rural Development Project. Lakip na sa Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. Busa kining tanan miagi og bidding process hasta na validation, evaluation ug approval process. Alayon niini subli silang nagpahinumdom sa publiko nga kanunay nga magbinantayon og likayan ang pagtuo sa mga dili beripikadong impormasyon. Huwag mo ka to ang mga nagulang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.